Magandang araw po. Meron tayong bisita dito sa barangay. Isang nanay na nangihingi ng tulong kung paano po sila maka-avail ng Balik Probinsya program ng ating CSWD office. So, atin siyang tutulungan. Dadali natin siya doon sa DSWD sa City Hall para malaman niya kung ano mga requirements para sa pag-uwi. So, na-comply naman ni nanay ang kanyang mga requirements at pumasa naman po siya. So, ito na po. Papunta na kaming airport. Kasama po ako sa pag-uwi nila sa probinsya. At ngayon po nandito na po kami sa check-in area. So, para matimbang na po yung kanilang bagahe. Yan. Wala na po kami sa bus ng airport. Ihatid na po kami doon sa aeroplano. Alam nyo guys, nahuli po kami. Kami yung pinakahuli na pasayro. Ilang beses na po kami nakarinig ng pangalan namin na last call na po. So nagmamadali kami. So nandito na kami sa bus at ihatid na po kami sa eroplano. Medyo nagagahol po kami sa aming oras kasi po may mga bata po at maraming mga requirements doon sa mga gate. Hinahanap mga birth certificate, ID. So, buti naman at nakapasok na po kami. So, malapit na po kami sa aeroplano. Yan. Isang ikot na lang po ng bus. Nandun na po yung aeroplano. Nag-aantay na sa amin. Yung aming sinasakyan po ay shuttle bus po ito ng Cebu Pacific. Mula doon sa pinto, papunta doon sa aeroplano. Ito yung ginagamit nila na panghatid ng mga pasayro papuntang aeroplano o pababa din ng aeroplano. Papunta naman sa pagbalik. So, ito guys, malapit na po kami. Ayan. Ngayon po, nandito naman kami sa aeroplano. Kasama ko po isang 13 years old saka isang 4 years old. Ayan. Hi! Oh, ang bait naman. Tsaka, nandun naman po yung nanay sa kabila. Ayun po, katabi niya rin po yung isang 10 months old tsaka dalawang bulinggit. Ayan. Hello! Nandito kami ngayon sa Tacloban Airport. Ayan po. Umuulan kaya may payong kami. Oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Outreach program po. Balik Probinsya program ng aming CSWD office. Ayan guys, yung isang pamilya na hinatid ko dito sa Tacloban Airport. Babiyahe pa po kami ng Leyte. 5 magkakapatid, puro babae. Tsaka isang nanay. Ayan po sila. Ang bait naman ni Bibi. Thank you po. Ayun, nakalabas na po kami sa airport at dito muna kami papahinga sa isang kubo na to. Parang restaurant siya. At dahil gutom na po kami, tsaka yung mga bata, kawawa. So, kakain na po kami. Yan, may mga baon po kami galing pa sa Maynila. Dahil wala kaming pinggan, ginawa namin burger yung kanin. Ayan po. Yan, tsaka nagdukot-dukot na lang po ng ulam dyan sa may box. Ayan. So, nakita nyo guys kung anong hirap po namin sa pagbiyahe na may mga maliliit na bata. So, at last po, nakarating na po kami dito sa lugar nila ni Jocelyn. So, ganito po yung sistema nila, ang sitwasyon ng loob ng bahay nila. Guys, dumating po kami dito mag alas 6. So, medyo madilim na ngayon. Ayan. Medyo siguro may alas 8 na po. Yan, nag-uusap-usap pa po yung mga magkakapatid. So, ako'y nakikinig lamang kung ano kasi hindi ko maintindihan ang salita nila. Salitang waray. Time check po tayo guys. Mag-8:10 na po. So, gabi na nga po dito. Ayan po yung mga bata nakasampal na sa sahig. Ayan ang nanay nagpapadodo ng 10 months old na baby boy. Ayan si baby Hello! Wow! Naka-B-sign pa siya Ang galing. Sabi niya Mayor, salamat po.
Salamat po sa tulong nyo. Ayan o. Napauwi nyo po kami dito sa probinsya ng nanay ko. Yan po. Hello. Hi, Mayor. Ang bait naman. So, umaga na po dito. Umaga pag gumising si Roselyn upang magwalis. Linisin yung paligid nila kasi maraming tuyo na dahon ng mga punong kahoy. Ayan po, naglilinis po siya. Ito naman po ang paligid ng bahay nila ni Roselyn. Doon po sa dulo ang puso. Yun ang kahirapan dito kasi wala pong tubig. Doon pa sila sa puso naghahakot po ng tubig. So, ang mga nalalapit na bahay po sa kanila ay puro lahat po ito tulong po sa kanila pabahay nung sila ay nasalanta ng Yolanda, bagyong Yolanda. So, mahirap nga talaga kalagayan dito pero sabi ni Roselyn, okay na lang dito ate kasi hindi kami magbabayad, mamblema ng pambayad ng upa sa bahay kada buwan. Ito na yung farewell party namin kasi uwi na ako bukas, tingnan mo. Bugi nakita nila. Oh, yung serya namin, oh, tingnan nyo. Sarap kumain pagka ganito eh. Ayun, ang isaw, nilalagnat sa biyahe. Ay, nako. Anong YouTube mo? Subscribe din si ate. So, hello guys, nakarating na po ako ng maayos dito sa aming lugar, sa Bulacan. Nagpapahinga lang din po kasi pagod. Kung sino man po nakadrop dito sa channel ko, meron pong gusto tumulong doon sa sitwasyon nila ni Roselyn doon sa Leyte, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin. At nangingi talaga po ako ng tulong para sa kanila kasi nawa po ko sitwasyon nila. Nawa po meron pong mabuting kalooban dyan na tumulong para po sa mga para lang po sa anak nila kasi nag-aaral. Mag-aaral po yan doon, magta-transfer pa sila. So wala pa silang isip na kung paano ang pang-araw-araw po nila. So may sinabi po siya sa akin na sana kung may puhunan po siya ay gusto niya po magtinda-tinda doon para may pang-araw-araw din po sila na pagkukuhanan, lalo na po sa mga baon ng mga bata, pamasahe. So nawa po meron pong tumulong sa akin na para doon sa kanila sa Leyte. So salamat po at thank you for watching.